sisihan. Sisihan na. At saka singilan. Yes. Nangako kayo, kaya kami pumirma eh. Mabibigat yung kanyang mga revelasyon. Expose. Kasi siya mismo nandun daw eh, no? Oo. Saka hindi hindi hearsay. Oo, tama. First hand info. Ito ba yung nangakahulugang bahagi ito ng pangangampanya sa speakership? Well, pwede. Meron pang isa. Meron pa, no? Na para nga namang tuluyan nang mailigtas yung pangalan ng ating Pangulo dito sa nangyayaring mga aberya, ilalaglag yung isang kasama nila. Yun na nga, yung naganda pambungan din, ha? Super majority. Pero napansin mo ba, Kuya Ben, sa mga nakalipas na araw, ha? Mukhang umikot ng iba't ibang himpil ng radyo at telebisyon si Nabotas Congressman Toby Chanco. Yes. At mukhang binuksan yung Pandora's box. Mabibigat yung kanyang mga revelasyon. Yung aligasyon. Hindi aligasyon eh. Revelasyon, tama. Oo nga, revelasyon. Expose. Kasi siya mismo nandun daw eh, no? Oo. Tsaka hindi hearsay. Oo, tama. First hand info. Dahil yung mga offerings, alam mo yung offerings, ano yan eh. Pero ang tanong do, Kuya Benny, ito ba yung nangakahulugang bahagi ito ng pangangampanya sa speakership? Well, pwede. Meron pang isa. Meron pa, no? Na para nga namang tuluyan nang mailigtas yung pangalan ng ating Pangulo dito sa nangyayaring mga aberya, ilalaglag yung isang kasama nila. Kasi ngayon, ang nangyayari na ay sisihan. Sisihan na. At saka singilan. Yes. Nangako kayo, kaya kami pumirma eh. Hindi, pero di ba meron kasabihan? Ano sabi? Nangako na nga, gusto nyo pa ito. Ayun lang. Yan ay pagka-politiko na nangako. Nangako na ngayon politiko, gusto nyo sa ano pa, ito pa rin pa. Pero ayun ang lumalabas ngayon. Di ba? Meron pong sisihan kasi si ganito, kasi si ganyan eh. Di ba? Bakit naman nagkaganon? Kasi pinangakuan kami. Kapag hindi daw kami pumirma dyan sabi naman daw ng Pangulo, wala tayong pinangakong ganyan. Ayun na nga. Yun na ang masakit na katotohanan. Wala tayong pinangakong ganyan. Sabi nung iba, natalo kami kasi may kalabang kami tapos sasabihin niyo wala pala yan? Hindi pala totoo yan? Kaya yun ang kawawa, no? Yung mga natalo. Paano kayo maniningil ngayon? Di ba? Sa narinig pa natin, karamihan nung mga naipangako ay sa pondo. Yun na nga. No, yung pondo sa bayan mo na gagamitin mo sa proyekto. Ang tawag ito project ata yun. Project. Gagamitin sa proyekto. Ngayon, ano man yung pabalik, basta't wag na natin pag-usapan, yung papunta na lang tayo. Okay? Kaya, yung proyekto, ang problema, kung wala ka na sa pwesto, paano ibibigay sa yung pondo? Saan idadaan? Sabi nung isa, nalaglag ka na, gusto mo lalaglagan ka pa. Wala na. Topo-topo barega na yan. Kumbaga tabla-tabla na. Talo ka na nga eh. Kaya, huwag kayong padadala sa mga pangakong ganyan. Di ba? Kaya yung iba doon nagsiguro eh. Nagsiguro. Dati, may ano na. Kaya yun ang kaliwaan. Yun ang issue ngayon. Pero kung sa lower house ay merong intriga kung sino ang speaker, abay sa taas hindi naman nagpapahuli. Hindi nagpapahuli. Meron ding intriga. Mga lumulutan ngayon. Sino ang Senate President. Ang matindi pa, inamin pa. Inamin pa ni Senator Tito Soto, yes, may mga nakikipag-usap sa akin, mga 3-4 sila. Naku po. Pero handa rin niya atang tanggapin. Nakikipag-usap na siya ang ipinupost o siya ay... siya raw ang muling pauupuin bilang Senate President. Kasi dati na siyang Senate President, ano? Kung 3-4 ang kausap niya, 3-4 din ang kausap ni Senator Dante Marcoleta. Dalawa na tayo. Ibig bang sabihin ni Chapuero nila agad siya, no? Si SP Escudero? Yun na nga. Hindi naman pwede ganun. Dapat
bigyan respeto muna natin. Hayaan muna nating magkasama-sama, magkaroon muna nung tinatawag na peaceful dinner or lunch, di ba? Yung magkaniig muna at magkadaupang palad bago na magkaagawan ng pwesto at komite. Sa totoo lang kasi dyan, pwestuhan na kagad dyan. Positioning na kagad dyan. Yes. Para sa 20 Congress. Ito nga pala, mga viewers natin, no? Mga ating taga-sunod, no? Taga-subaybay. Napatunayan na natin yung galing natin sa boto. Oo, tama. Meron na tayong pinakitang bago. Di ba? Sa pagboto natin. Siguro naman yung mga senador at mga congressman, matuto na rin kayo bumoto ng tamang Senate President, yung tamang speaker. Hindi na yung base sa sa arigluhan, alam mo? Tama. Kasi karamihan sa mga yan, wag naman po sanang ikasasama ng loob nyo. Komite po ang pinag-uusapan, hindi komita. Di ba? Yung iba kasi kumita yung tinitingnan Di ba? Doon tayo sa komite. Pwestuhan pa lang, kumita na kagad. Kumita na kagad. Hindi komite. Diba? Boss, ako lagay mo dyan, makapangyarihang komite yan Oo. Diba? Diba? Yan ang sinasabi natin. Kung kaya naging matalino ang taong bayan, kayo naman na hinalal namin na nandyan na ngayon, patunayan nyo naman sa amin na mas matalino kayo. Sige po, saglit lamang ha. Pumunta na agad tayo ng COMELEC dyan po sa Manila Hotel. Ito yung mainit ngayon. Sinuspindi daw po ang proklamasyon ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List habang nakapending pa ang petisyon laban sa kanila sa COMELEC. Nakatutok po doon si Madeline Villar Moratillo. Mads, magandang hapon. Yes, magandang hapon din, General Connie. Sa ngayon ay katatapos lang ng ginawang proklamasyon sa mga nanalong party group. Ngayon ay nasa stage yung sinatawan ng mga party group para sa kanilang flag picture sama yung mga miyembro ng National Board of Directors. Yung 4 na party list group yung nanalo sa katatapos na halalan katumbas ng 63 seats mula nakakatawan sa Kongreso at maupo sa Hunyo at 30. Pero 54 sa kanila, o sa 54 na ito, ay 52 party list group lang yun na iproklama ngayong hapon. Matapos na sustendahan yung proklamasyon para sa dalawang party list group. Yan yung sa Duterte Youth Party List Group at sa Bagong Henerasyon Party List. Yan ay si Comelec Chairman Sergio Garcia ay batay na rin sa napagkasundoan ng National Board of Directors hanggang hindi pa nadedesisyonan ang mga nakapending na petisyon laban sa kanila. Sa Garcia, unfair naman kasi kung maipoproklama sila ng Comelec at pagkatapos mababawi rin pala yung registration nila kapag sa huli ay ganito yung naging desisyon ng Comelec. Ang pangako naman ng Comelec bago raw mag-June 30, ilalabas nila yung desisyon sa mga party list group na ito. Pagkatapos kasi ng June 30, mawawala na sa Comelec yung jurisdiction at malilipat na sa HREP o House of Representatives Electoral Tribunal. At sa isang pahayan, nagreklamo ang kinatawa ng Page Party List na si Bernadette Merelady at sinasabi niya na wala raw notice silang natanggap patungkol dito at nagulat na lang daw sila nang i-announce ng COMELEC na suspended yung proklamasyon sa kanila. Pero ang sabi ni COMELEC Chairman George Garcia ay bago nila inanunsyo ay naipadala na nila doon sa mga concerned party list yung resolution na nagsususpende sa proklamasyon nila. Kahapon na ibigay naman yung mga invitation at napasabihan na sila na wag na lang mapunta rito dahil nga sa hindi naman sila kasama sa mga ipoproklama. So yan ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa 10th City sa Manila Hotel. Balik sa inyo, Janet. Mads, meron bang particular na complaint? Una, doon sa Duterte Youth. Pangalawa, doon sa BH Party List. Yung sa Duterte Youth Party List, alam mo, nagulat tayo kasi 2019 pa pala yung petition laban sa kanila na i-file. Kaya, anong na ngayon, 2025. Meron na sila. Meron na silang nominee na nakapasok last, diba, Congress Noong 2022, nanalo sila at naiproklama bilang party list group. Kaya, yan din yung ipinagtataka natin. Pero ang sabi naman ng COMELEC, may umiikot na raw na resolution patungkol sa petition laban sa Duterte sa party list. Yung issue doon ay patungkol doon sa hindi raw na-publish na registration.
kaya ang sinasabi ng petitioner sa simula-simula, hindi raw sila talaga maituturing na party list group. Yung sa isa naman, yung sa BH party list, kinekestyon yung sa isang nominee nila na incumbent barangay official pero kasama sa nominee itong party list na ito. Yun naman daw yung ini-issue sa kanila. Ayun, nako, yung problema dyan, yung ganyang mga petisyon kapag ka, papasok na sa H-13, diba? House Electoral Tribunal, doon na, ang magiging problema mo doon, pending, baka natapos na yung kanilang termino, hindi na aksyonan, Mads. Yes. Oo, ang pangako naman ng Congress bago mag-June 30 ay mailalabas nila yung desisyon sa mga petisyon na po, lalo na yung sa Duterte Youth 2019 pa. Kaya, yun naman yung pangako nila. So hindi nila ipapasa sa H-13 ito sila, COMELEC mismo ang magde-decide, Mads. Yes, Jen, oo, yan ang target nila. Sa kanila mismo, yung mailalabas na desisyon. Ayan. Sa GIP party list ba, sino ang pumasok ngayon? Nakailang nominado? Hindi tayo nagkakamali. Yung first nominee nila ay Paulo Marcoleta. Tama, yung anak ni Dante Marcoleta, si Paulo. Oo. Number 27 sila sa ranking ng NBOC. Ang kanilang nakuwang percentage ay 0.97% o kakumpras ng 405,297. Ayan. So, kumpleto yung 63 minus yung yung apat, yung Duterte Youth at saka yung BH. Pag sinama sila, 63 lahat yon na mga naiproklama. Yes, tama. 63 lahat yung po pwedeng makaupo sa pagbubukas ng susunod na kongreso. Ayan. Mads, thank you very much at magandang hapon mula po dyan sa bahagi ng Manila Hotel sa... napapansin ko lang dito, no? Alam mo, ang ganda na eh. Simula nung nag-umpisa tayo, kampanya, eleksyon, tabulation, ngayon, proklamasyon na. Ngayon pa ba masisira ang ano? Ganon yung... Would you imagine, ito sa Duterte Youth. Alam nyo, 2019 yung complaint. No? So, ano naman nasasabihin ng taong bayan dyan? Yun na nga. Diba? Hindi kaya may pwersang humaharang talaga sa kanila, no? Para hindi makaupo itong kanilang representante? Umaga, ang ganda na eh. Ang linis na. Sana naman wag nating hayaang madungisan itong eleksyong ito. Sasabit pa ba kayo sa party list, ano? Oo, dyan pa. Doon pa sa party list sumabit. Baka bagamat mayroong ilang mga, alam mo naman, ayaw naman natin, hindi sa minimianos natin,